Hindi alam ni Kid na meron kang business na ganyan? Tanong ni Lucas nang huminto ang sasakyan sa harap ng nabiling gusali. He knows. Actually, he's the one who suggested this kind of out-of-nowhere's idea. This place is nice. All you need to do is renovation. Well, it's just my opinion. Nasa labas ng bintana ang ulo ni Caleb habang tinitingnan ng gusali. Napatingin si Lucas sa kanya at saka pasimpleng ngumiti. Let's go! Wika ni Lucas, tsaka nagsilabasa ng mga ito sa loob ng kotse. Maya-maya dumating na rin sina Tyron at Kid. VIP bar ba ito? Sa labas pa lang maaakit ka nang pumasok, wika ni Kid. Dating drug lord ang may-ari ng bar na to. Pabulong naman nasabi ni Tyron kay Kid na ikinalaki ng mata ng binata. Paano napunta sa inyo to? Tanong niya ulit. Kapag gusto mo, makukuha mo. Ganun lang yun kasimple. Don't worry, dumaan sa legal process ang mga docs. Paliwanag ni Tyron. Let's go. Leia, Linda, tara na sa loob. Giniya ni Tyron ang dalawang babae. Hindi makapaniwala na ang gusaning ipinagkalob sa kanila ng mag-asawang Montenegro ay sobrang ganda pala at dadayuhin ng mga tao dahil labas pa lang maaakit ka na. Pagkapasok ng anim sa loob, kaagad binuksan ni Tyron ang mga ilaw. Mas lalong namangha ang mga ito nang makita ang magandang pagkakaayos ng bawat maliliit na detalye ng bar. May chandelier sa gitna. Hindi pangkaraniwang bar. Anong masasabi niyo, Leia, Linda? Baka may gusto pa kayong idadagdag ng mga detalye, sabihin niyo lang sa akin. Anyway, doon tayo sa kitchen. Let's check kung naayos pa nila doon. Saad ni Lucas sa dalawa. Wala na kaming masabi, Sir Lucas. Nahulma na kasi eh. Ang gagawin na lang namin uupo, maghihintay ng customer na pagsisilbihan. Salita naman ni Linda. Tama, ang ganda ng pagkadisenyo. Si Tyron, ikaw ba gumawa nito? Si Leia. Umiling si Tyron. Hindi. Pero may kilala akong magaling sa interior design so siyang pinagawan ko dito. Maganda ba? Nakangiting salita ni Tyron. Sobra. Maraming salamat po. Nagkuro ang dalawa na nakangiti. Dumulog ang anim sa kusina. Wala ding masabi ang mga ito. Malinis at sobrang pulido ng pagkakagawa ng bawat cabinet at maging ang lababo. Dumulog din sa banyo, babae at lalaki. Mahal pinilitan ng bago kaya manghang-mangha sina Leia at Linda. May second floor ang bar, VVIP area daw doon. Sinilip din nila at hindi nawala sa kanilang mga salita ang salitang pagkamangha. So, what do you think? Ayos lang ba? Si Lucas. Sobra, sir. Maraming salamat talaga. Si Linda. As you can see, binuksan natin ang main door kasi ngayong araw gaganapin ang interview ng mga aplikante. Ready na ba kayong kumilatis ng mga makakasama ninyo dito? Naupo si Lucas, Cecilia at nag-cruise ng mga braso. Ginala ang paningin sa kabuoang lugar, tsaka may naalalang sabihan. Set up ninyo na ang tables and chair, turn on the AC and the white lights dahil nandito na din lang naman kayo, sumama kayo na hindi naman nakadapat, do your job, kayo ang mag-i-interview sa mga aplikante. Warning, huwag magpapasilaw sa pisikal na kanyuan, ayusin ninyong kumilatis ng tao. Sunod-sunod namang sumang-ayon sina Kid at Caleb, habang si Tyron pangiti-ngiti lang. Makalipas sa isang oras na preparasyon, handa na ang lahat. Napapailing na lang si Lucas nang nagpatawag ng food card si Kit. Rason nito para pagkatapos daw ng interview sa bawat aplikante, pakakainin daw muna bago umalis. Kararating mo lang dito sa Pilipinas, nagpakitang gilas ka na kaagad? Ika ni Tyron sa kanya. Nagkibit ng balikat si Kid. Well, it's just my idea. Hindi rin kasi madaling maghanap ng trabaho. As you can see naman sa labas, mahaba na ang pila at lahat gustong makapasok. Napalingon si Lucas sa labas. Tahimik na nagmamasid sa mga kasamahan. Sina Linda at Leia naman nasa labas, inaayos ang linya ng pila. May patubig pang nalalaman ng mga ito. This is job interview, right? Why you guys look like doing volunteers? Wala sa sariling wika ni Caleb. Instead na kumuda ka dyan, Caleb, bakit di ka tumulong? Puro ka online game? Kulang na lang pumasok ka dyan sa nilalaro mo. Sita na nakatatandang kapatid nito sa kanya. Hey, I understand what you said. Naintindihan mo naman pala eh. Kumilos ka na dyan at gamitin mo yung diskarte mo. I lost again. Tumayo si Caleb. Sinamaan ng tingin ang nakatatandang kapatid, tsaka nagmarcha palabas. Napasilip si Lucas. Kuha kaagad ni Caleb ang kiliti ng mga aplikante. Okay, let's start.
Wika ni Lucas saka naupo sa bakanting silya. Maya-maya pumasok sina Linda at Leia. Tinawag ni Lucas ang dalawa na maupo sa silyang bakante. Nandito na lahat ng mga applications. Let's see kung sinong una sa interview. Wika ni Lucas, tsaka kinuha ang unang aplikasyon ng aplikante. Inabot na 1 oras sa interview sa 20 aplikante. Humingi ng pahinga si Lucas dahil tumatawag na si Amor sa kanya. Kamusta ang interview ng mga aplikante? Maayos naman, naka-20 aplikante na kami, pero hindi lahat makukuha. Ganun ba? Hindi pa kayo tapos? Anong oras ang balik ninyo? Mga 1 oras pa. 10 o 15 aplikante pa siguro, then next week na ulit. Okay, umuwi kayo bago dumilim. Got it, wife. How's Amber? Na kay Tita Ana. O siya, sige na, see you later. I love you. I love you. Napaatras si Lucas sa pagkagulat nang bigla na lang nagsilapitan ng mga ito sa kanya. Kumunot ang noo saka naman siya ng tingin. Ginagawa ninyo? I didn't know na may sweet side ka rin pala. Nangingising sa ni Kid. Go away. Tumayo si Lucas, lumayo kina Kid. You're a lawyer, right? May I ask you something? Biglang naging seryoso si Kid. Go ahead. Naupo sa mahabang sofa si Lucas. Nilapag ang telepono sa glass table tsaka siya inabutan ni Kid ng bottled water. Just kidding. Mahirap bang maging abogado? Mahirap at delikado. Napala, anong trabaho mo? I'm an artist painter. You mean, same as your dad? Nakangiting tumango si Kid. Alam mo naman na may kumpanya si Daddy Earl, hindi ba? I am one of his employee. Sa kanya ako nagtatrabaho. Maliban sa pagpipinta, may furniture and designs din kasi. Na-feature na rin kami ni Daddy sa isang New York Times magazine for your information. 2024, latest. How's your working with your dad? To be honest, hindi talaga kami magkasundong dalawa. Napaka-istrikto niya pagdating sa trabaho. But believe me, he never failed to amaze me. Kaya ang daming humahanga sa kanya, isa na ako doon. Indeed, I saw one of his portrait, your mother's portrait. Have you seen it? Kumunot ang noo ni Kid, umiling. Nagkibit balikat si Lucas sa kangumiti. Well, kailangan mong makita yon. He is the reason why I'm collecting my wife's portrait. Wika ni Lucas sa kangumiti. So siyang nagpinta ng mga portrait ng asawa mo? I mean, okay. Ate, wait, ano nga palang trabaho niya ngayon? She's a lawyer too. Pinagmamalaking sabi ni Lucas kay Kid. And yes, si daddy mong nagpinta ng mga portrait ni Amor since day 1. I paid him double price. No jokes, ask him. Natatawa pa niyang sabi kay Kid. You are in love. Tinapik ni Kid ang balikat ni Lucas. She's my beginning and my end. Yeah, halata ka na masyado. Huwag ka nang ituloy ang sasabihin mo't baka hindi ko na makuha yung standard ko sa isang babae dahil sa'yo. Why not? Wala lang. Masyadong mabait yung asawa mo. Anyway, I need your legal advice para sa gallery na nabili ko near Manila, Pasay, I think. Hindi ko pa actual na nakita ang building dahil sa online ko lang siya nakita. Online? Are you kidding me? Bumuntong hininga si Kid at saka tumango. Yeah, actually maganda ang building. Parang bago pa. Binili ko siya dahil may plano kong tumagal dito sa Pilipinas or dito na lang talaga magstay. Since nasa tamang edad na ako, I can build my own gallery. Anong sabi ng tatay mo? Well, nag-resign na ako sa kumpanya niya bilang empleyado ng ELA Design and Furniture. But he said when he wants a retirement, sa akin niya pa rin ipapamahal ang kumpanya niya. No choice, dahil ako lang ang anak niyang sumunod sa yapak nito. Si Caleb naman kasi, iba hilig ng batang yon. He probably told you, didn't he? Tumango si Lucas. Sa sinasabi mong legal advisor, I recommend na si Amor ang dapat sa posisyon na yan. She's also Mommy Celeste's legal advisor. Siya makakasagot sa lahat ng katanungan mo. Trust her. Is that so? Sige, lalapit ako sa kanya mamaya para i-discuss ang nais ko sa kanya. Maraming salamat, Attorney Lucas. Natapos ang buong araw na interview para sa mga aplikante. Natawa sila sa resulta at may napili na sila na 50 ang aplikante na ma-interview nila. Next week, second batch na interview. Nandito pa ba kayo? Wika ni Lucas. Maraming salamat sa inyong tulong. Ang daming aplikante sa unang araw ng interview. Salitan, Leia. You're welcome. Of course, nandito pa kami. Baka dito na nga ako magstay. Ewan ko na lang dyan kay Caleb kung sasama siya pabalik ng Las Vegas. I asked Mom and Dad to stay here.
Stay here? Para yung minibar mo doon ipapasara mo? Saan ni Kid? No. Yun naman pala Tapusin mo muna ang college mo bago ka mag-for good dito sa Pilipinas. Whatever. Napasinghap ng hangin sa kawalan sina Tyron at Lucas. Maya-maya nag-aya si Caleb na magkape muna bago bumalik ng mansyon. Tuwang-tuwa naman sina Leia at Linda dahil nakalibre ng Starbucks sa gwapong binata. Makalipas ang isang oras, 7:00 ng gabi na, sila nakabalik ng mansyon. Kaagad sinalubong ni na Anastasia, Celeste at Amor ang mga lalaki at ang dalawang magkapatid na sina Linda at Leia. Miss Amor, magpapalit lang po ako ng damit. Ako na magbabantay kay Amber, wika ni Linda. Salamat, Ate Linda. Magpahinga ka na muna. Nakangiting sabi ni Amor. Magpahinga ka rin muna, Ate Leia. Alam ko pagod kayo sa dami ng aplikante kanina. Tsaka hinaplos ni Amor ang braso ni Leia. Maraming salamat, Miss Amor. Humalik naman sa labi si Amor sa kanyang asawa. Kaagad niyang inasikaso ang asawa at ginaya si Lucas sa kwarto nila, binigyan ng pampalit na suot. Nakaupo si Lucas sa paanan ng kama. Mayay niyakap niya ito at ipinilig ang ulo sa tiyan ng asawa. Wife, I'm getting sleepy. Humigpit ang mga yakap ni Lucas sa bewang ni Amor. Let's stay here for a while. Tsaka hinila ni Lucas si Amor pahiga sa kama. Napangiti si Amor nang isiniksik ni Lucas ang mukha nito sa leeg ng asawa. Dahan-dahan hilaplos ni Amor ang likuran ni Lucas at mahinang tinatapik niya yon. Alam ni Amor na nagpapalambing ang asawa, kaya naman hinayaan niya rin ang sarili na pumirme sa tabi nito. I want to make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. Even I cannot carry you, I'll do my best I can. Mahinang tumawa si Amor. All I want to do is grow old with you. I'll get your medicines when your tummy aches, build you a fire if the furnace breaks. It could be so nice growing old with you. Umangat ang mukha ni Lucas at saka hinalikan ng asawa sa noo. I'll miss you, kiss you, give you my coat when you are cold, need you, feed you, even let you hold the remote control, and even you hold my hand while we're eating. I could be the husband who grows old with you. I love you, wife. Napangiti si Amor. Unang pagkakataon niyang narinig si Lucas na sinabayan siyang kumanta. I love you so much, mister. You have a nice voice. Bakit ngayon ko lang narinig sa matagal na panahon na nagsasama tayo? Hidden secret, wife. Atin natin lang yan. Natawa si Amor. Maya-maya ay naya niya na si Lucas na lumabas dahil maghahapunan na ang mga ito. Magkahawak ang kamay na dumulog sa dining table ang mag-asawa. Nag-bake si Tita Ana ng potato casserole at nagkare-kare naman si Mama. Ikaw, anong hinanda mo? Wala. Ganda lang ang ambag ko. Tawa ni Amor. Nagbantay kay Amber. Naupo si Amor sa silya katabi si Lucas. By the way, kailangan na pala natin mag-hire ng nanny ni Amber. About dyan, nakausap ko na si Ate Linda. May kamag-anak raw siya na po pwedeng mag-alaga kay Amber. Fresh graduate sa college at sabi sa akin, mabait naman at mapagkakatiwalaan. Is that so? Pero kailangan niya pa rin dumaan sa medical screening. Bata ang babantayan niya. Actually, 3 kailangan natin, babysitter at housekeepers. Ganun ba? Kausapin na lang natin sila kung may mga kamag-anak ba sila na po pwedeng magtrabaho. Kung sa local agency naman kasi tayo kukuha, hindi tayo sigurado. Alam mo naman, mas mabuti na yung sa kilala na natin. Sumang-ayon si Lucas sa suhestyon ng asawa. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Lucas at Amor sina Linda at Leia tungkol sa planong kukuha ng kapalit nila. Natuwa naman ang magkapatid nang malaman na sa kamag-anak pa rin sila kukuha ng kapalit nila. I want to talk to them as soon as possible. I ask nothing from them but trust and honesty. Seryosong salita ni Lucas kina Linda at Leia. Nakikinig lamang si Amor dahil pagdating sa mga ganyang bagay, pinapaubaya niya na yon sa asawa. Kilala niya si Lucas, hindi basta-basta kukuha na makakasama sa loob ng bahay na hindi kinikilatis ang pagkatao nito. Masusunod po, Sir Lucas. Tsaka maraming salamat uli, wika ni Leia. Tumango si Lucas bilang ganti. Maya-maya binalingan ng asawa. Napangiti na lamang si Amor. Uulitin ko, pareho silang abogado, kaya huwag kang gumawa ng kasalanan dito sa bahay nila. Kuha mo ba? Opo, Ate Linda. Oh, halika na dito.
Dito ka muna at sasabihin ko sa kanila na nandito ka na. Pumasok saglit si Linda sa loob. Sakto nasa lobby si Amor at Lucas. Sir Lucas, nandito na po siya. Kasama ko na po. Sige Linda, papasukin mo. Tinawag ni Linda ang pinsan nito sa bukana ng pintuan. Nahiya pa nga to nung una, ngunit nang hilahin na ni Linda, papasok ay namangha siya sa ganda ng bahay ni Lucas. Hoy, bilisan niyo dyan! Bulalas ni Linda. Ha? Oo. Tsaka, tumulog sila sa loob kung saan naroon sina Amor at Lucas. Sige Sir Lucas, Miss Amor, kayo na pong bahala sa kanya. Kukuha lang po ako ng maiinom. Salamat, Ate Linda. Nakangiting sabi naman ni Amor. Samantala, tahimik naman si Amor habang binabasa ni Lucas ang resume ng bagong mag-aalaga sa anak nilang si Amber. Hindi pa naman natatapos basahin, pinasa niya kagad to sa kanyang asawa. Binasa ni Amor ang resume habang si Lucas ay magsisimula ng kausapin ang pinsan ni Linda. So, are you Linda and Leah's cousin? You probably know me, don't you? And my wife? Opo, magpapakilala lang ulit kami informal. I'm Lucas and this is my wife, Amor. You can call me Sir Lucas. And to my wife, Ma'am Amor. Alam mo ba ang magiging trabaho mo? Opo, Sir Lucas. Magbabantay, mag-aalaga po ng anak ninyo. Right. Magbabantay o mag-aalaga ka ng anak namin. Pero bago yan, if you don't mind and excuse us, can you undergo a medical examination first, just for our safety? Ayos lang ba? And, by the way, what's your name? Wala pong problema sa akin na mag-undergo ng medical. Tsaka, Naning na lang pong itawag ninyo sa akin. Naneng? Okay, Naneng. So tomorrow, magpapamedical muna tayo, then proceed tayo sa iba pang agenda kapag okay ang resulta ng medical. Opo, wala kang ibang trabaho maliban sa aalagaan mong anak namin. Kung iniisip mo naman ang tungkol sa gawaing bahay, iba lang naatasan dyan. Soon, Linda and Leah, aalis na sila dito. Si Linda ang dating nag-aalaga kay Amber, kaya malaki ang tiwala ko sa iyo na maaalagaan mo rin ng mabuti ang anak namin. Opo, Sir Lucas. Sinipat ulit ni Lucas si Naneng. May nobyo ka na? Ha? Oh, wala po sir. Wala po talaga. Fresh grad po ako, BS Pol-Sci. Bakit mo naisipan na mag-alaga ng bata kung Pol-Sci grad ka? Napatanong si Lucas. Mahirap po maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Di bali nang mag-alaga ako ng baby basta secure lang po yung sweldo ko. Alam mo na ba magkano sweldo mo? Sunod-sunod na umiling si Naneng. Maya-maya binalingan ni Lucas si Amor. Wife? Tsaka tumayo si Lucas. Sinagot ang tawag sa telepono nito. Lumayo saglit. Tungkol naman sa sweldo mo, hindi mo to personal na mahahawakan. Bank account. Kapag okay ang medical mo, saka ka namin gagawa ng bank account mo para naman madisiplina mong iyong sarili na makapag-ipon ng pera. Of course, hawak mo yan. Sa'yo yan eh. About sa sweldo mo, 25,000 monthly. Okay lang ba sa'yo? Nagulat. Hindi kagad nakapagsalita si Naneng nang sabihin ni Amor ang sweldo niya kada buwan. 25,000? Hindi ba nagbibiro ang mga ito? Sobrang laki naman. Pabulong na sabi ni Naneng sa sarili. Nagtataka ka ba kung bakit ganun kalaki ang sweldo mo? Salita ni Amor. Hindi nagsalita si Naneng. Sinisigurado lang talaga namin na magiging komportable ka. 25,000 is a big amount para sa mga ordinaryong manggagawa. Pero para sa amin isang pasasalamat yon dahil pumayag kang magtrabaho sa pamilya namin, lalo na sa nag-iisang anak namin. As parents, sensitive at overprotective din kami sa anak namin. Amber is not just our daughter, she is our everything. Salita ni Amor. Nang bumalik si Lucas, saka naman siya nagkaroon ng anunsyo. Mario will assist you tomorrow for your medical. Kung may gusto ko pang itanong mo na ngayon. Bukas mo na makikita si Amber. Nasa lolo't lola niya ito ngayon. Saan naman ni Lucas? May tatanong po sana ako, sir, ma'am. Go ahead, wika ni Lucas. Free wifi po ba dito? Pasensya na po kung medyo makapal ang mukha ko sa pagtatanong ko pero ayos lang po kung wala, yun lang po. You can ask Leah or Linda. No problem. Basta wag mo lang kalimutan na baby pa ang aalagaan mo. Kapakanan ng bata ang priority, hindi ang makipag-usap sa telepono. Sana maunawaan mo kami, Naneng. Paliwanag ni Lucas. Ayos lang po. Maraming salamat po. Okay then. Si Linda nang bahala sa'yo. Let's go, wife.
Sir Lucas, may tanong pa po ako. Last na po talaga, promise. Napatingin si Lucas sa asawa. Nagkibit balikat naman si Amor. Yes? Ano po ang trabaho ninyo? Kumunot ang noon ni Lucas. Hinagilap ni Amor ang presensya ni Linda at Leia, ngunit hindi niya iyon nahanap. Kukuha lang ng maiinom pero hindi na bumalik. Akala ko ba nasabi na ni Linda sa'yo? Hindi pa pala. Nasabi naman po, nililinaw ko lang. We're lawyer. Anything else? Sunod-sunod na umiling si Naning. Wala na po. Sige, kung may kailangan ka, magsabi ka lang kina Linda at Leia. Sige po, Sir Lucas, Ma'am Amor. Napasinghap ng hangin sa kawalan si Naning. Parang nabunutan ng tinig sa dibdib nang umalis na sa harapan niya ang mag-asawa. Lahat ay pinaliwanag ni Linda at Leia kay Naning kung ano ang bawal at hindi bawal, tama at hindi, at higit sa lahat, tiwala at katapatan nito sa dalawang amo nito. Kalagitnaan ng biyahe, patungong mansyon ng dalawa nang magsalita si Amor. Mahal, sa palagay mo ba okay lang siya? I mean, hindi ba sasakit ang ulo namin sa kanya? She's fine, I guess. Let's see how far she goes. Talaga? Mukhang mabait at mapagkakatiwalaan naman siya. That mischievousness of her, she kept asking questions. I remember the first time we stepped in the mansion, you kept asking questions. Napangiti si Lucas at kinuha ang kamay ni Amor. Sinalikop iyon. Napakunot noo si Amor. Ibig sabihin, okay siya, ganon? Hindi nagsalita si Lucas, imbes inalikan niya lang ang likod ng palad ng asawa.